Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nagtitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang misa sa araw na ito ay tinatawag ding Misa Auraria o gininto ang misa. Ipinagdiriwang ang Misang Auraria noong nang may malaking kapistahan. Nakasulat sa gindong malalaking titik ang ebanghelyong nababasa sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik na ginto at ang liwanag ng mga kandila ay mga nagpapahayag ng dakilang biyayang idinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at sa tugon ni Maria. Marinig natin ngayon ang ikatlo at huling pagpapahayag ng Anghel tungkol sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin maitupad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa dakila mo, aking
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birhen Kalinis-linisan nung tanggapin niya sa mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa namin mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kailaliman ng kinaroonan ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambayanan ng David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig lahat ay naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitawan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo ang lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ng Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ang kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumainyo ang Panginoon. Nagulumiyahanan si Maria sa ganong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghaharian ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. At tatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At gayon, ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat. Sino dito ang naka-5 araw na, no? Palakpakan tayo, parang pampagising. Congratulations in advance at nawa ang iyong mga kailangan ay matupad. Papakinggan ng Panginoong Diyos ang mga panalangin nyo. Ngunit mahalaga rin, pakinggan din natin ang kagustuhan ng Panginoong Diyos para sa atin. Amen? O tapos na ang homily. Joke lang. Pero hindi po mahaba ang ating homilya dahil ang mahalaga naman talaga ay ang magsimba tayo, no, ng 9 na araw at makumpleto ito bilang ating pagsama kay Maria. At ganyan nga, sa kwento ng ating mahal na Birhen, siya ay dinalaw na ng anghel at siya ay nagbigay ng kanyang matamis na oo sa anghel na maging ina ni Jesus. Merong isang mall na sikat at sa mall na ito nagkaroon ng super duper ultra sale, 90% off sa mga bagay. Ang unang item na maganda, refrigerator. Pero hindi lang basta-basta refrigerator, 6 doors. Talo pa ang kotse nyo, no? At ang presyo, ang pinakamagandang presyo sa lahat, 1,000 pesos lang. Wow, Father, may ganyan bang rep? Pero hindi lang yun. There's more. Television, 100 inch. Wow, kakasya ba yun sa pader nyo? 100 inch yung laki. At flat screen TV. Alam niyo yung presyo? 1,500 lang. Wow, ang ganda. Oh, at dahil sa ganyan ang presyohan ng tindahang ito, maraming tao ang gustong makapunta sa sale na ito. Madaling araw pa lang, mga gantong oras, mga alas 4 na madaling araw, mahaba na ang pila sa harap ng mall, sa harap ng pintuan ng mall. At habang mahaba na ang pila, may isang lalaki, makulit. Sabi niya, "Ako dapat ang mauna." Pero yung mga nasa unahan, alas 4 pa lang na madaling araw, gumising, syempre hindi pumayag. Sabi, "Doon ka, huwag kang makulit, pumila ka." At maya-maya hindi siya sumunod. Sabi niya, "Hindi, ako dapat ang mauna." May gigil pa. At sinabi sa kanya ng mga
nasa unahan, sabi, makulit ka ha, gugulpin ka namin. At pinagsusuntok siya at pinatatadyakan hanggang sa sumigaw siya, tumigil kayo, bahala kayo. Kapag di niyo ako pinauna, hindi na ako magbubukas ng tindahan ko. Siya pala ang may-ari. Mga kapatid, ganun din ang Kapaskuhan. Nais natin ang mga biyaya ng Pasko. Bigayan ng regalo, family reunion, Christmas party at Christmas bonus. At lahat ng ito, biyayang handog ng Pasko para sa atin. At ito ay mga bagay na kinagigiliwan natin. Pero wag nating kakalimutan, ang tunay na may-ari ng Pasko ay ang Panginoong Jesus. Si Jesus naman talaga ang magdiriwang ng kanyang kaarawan sa December 25. Kaya naman, wag na wag kakalimutan ang tunay na may-ari ng Pasko. Kung wala si Jesus, walang Pasko. At kung mawala na yung mga ibang bagay, okay lang. Pero hindi pwedeng mawala si Jesus. Father naman, yung bonus na bigay niya, tatanggalin pa ba? Okay lang. Pero mga kapatid, intindi natin, kapag wala si Jesus, wala ang tunay na ligaya ng Pasko. Kaya mahalagang tatanggapin si Jesus ngayong Pasko, kagaya ni Maria. At para matanggap si Jesus ngayong Pasko, kinakailangan buksan ang ating sarili para nang sa ganon makapasok si Jesus. Amen? Gising pa kayo? O, tatlo na lang. Tatlong bagay ang bubuksan, kagaya ni Maria. Ang unang bubuksan ay tenga. Mahalagang pakinggan ang salita ng anghel. Si Maria, sinabihan ng anghel, makinig ka. Ganun papasok ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Sa salita ng Panginoong Diyos, mahalagang makinig. Ang mga bagay na nagpipigil sa atin na makinig sa Panginoong Diyos ay syempre, yung mga external na bagay. Syempre, headset, pag may nakabara sa tenga mo, hindi ka makakapakinig. Kapag may ingay ang nasa paligid mo, hindi ka rin makakapakinig. Pag maingay ang nasa kalooban mo, hindi ka rin makapapakinig. Kaya mahalaga, magkaroon ng katahimikan, kagaya ng ginagawa nyo. Ngayong umaga, nagsisimba at nagdadasal, nakikinig sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. So ano yung una? Buksan ang tenga. Ikalawang mahalagang buksan ang isipan. Si Maria, sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Ang nagbabara sa isipan natin para tanggapin si Jesus ay ang takot. Ngayong Pasko, dadating ang Panginoong Jesus. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil tayo ay puso. Ngayong Pasko, inaanyahan tayong tanggapin ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ngunit kung meron nagbabara sa puso, hindi makapasok si Jesus. May isang buktong nung ako'y elementary. Paano raw ipapasok ang leon sa loob ng refrigerator in 3 steps? Hindi niyo na maalala? Buksan ng rep, ipasok ang leon, isarado ang rep. The end. No? Paano naman daw ipasok ang elepante in 4 steps? Naalala niyo ba yon? Naalala niyo na, no? Buksan ng rep, tanggalin ang leon, pasok ang elepante at isarado ang rep. Ganon din ang gagawin natin. Ang puso natin, kapag napupuno ng galit, buksan. Tanggalin yung galit. Yung mga inis mo sa ibang anak. Yung mga inis mo sa mga hindi nagbabayad ng utang. Mga inis mo sa mga kamag-anak mong tinatawag kang, uy, tumaba ka. Mga inis mo sa mga best friends mo, tatanggalin mo yan. Kasi ang mga bagay na yan, nagbabara sa puso. Ang galit, puot, ay nagbabara sa inyong puso. Kaya tatanggalin mo yon. At pagkatapos, doon mo lang mapapasok sa Jesus. Manalangin tayo sa Diyos upang tulad ni Maria, buong puso rin tayong magtiwala at tumalima sa Diyos, ating sambitin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami.
Tulad ng Anghel Gabriel, magpatuloy nawa ang simbahan sa masigasig na paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasang hatid ng sanggol na Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng ating pamahalaan upang lagi nilang maalala na sila'y lingkod ng Diyos at ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di magkakasama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilyang mga migrante at mga lingkod bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, nagkatawan tao ang iyong anak, nang inalay ni Maria ang kanyang buhay bilang iyong lingkod. Tularan nawa namin ang halimbawa ng mahal na ina, habang naghahanda kami sa pagdating ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Puso, Ama.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanang dapat naasahan sa pagdating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilihad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, daming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid kay Hesus Kristo, nakasloob tayong manawagan sa Diyos. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabigan ang nakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilubod ang lahat. Ito ang kuldero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inanyayan sa kanyang piin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na pagin ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabang sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo at magmisyon. Salamat sa Diyos.